Naudlot ang isang kasal sa Cagayan de Oro dahil ginayuma raw ang groom, pero may ibang kwento dyan. Ang nagpatulfong mga organizer na nag-abono raw ng aabot sa kalahating milyong piso. Ang buong detalye alamin sa report na ito. Bongga ang gown. Pasabog din ang venue. Ang tanging kulang, ang palitan ng idol ng couple na yan sa Cagayan de Oro. Yun nga lang ang pinaka-inaabangang kasal. Naudlot. Dahil ang groom daw, ginayuman ng bride. Sa panayam ng wanted sa radyo ng Rafi Tulfo in action sa wedding coordinators, March 8, Sabado, nang kontakin ng bride-to-be na si alias Charlene Lorraine Justin Laugo ang A&A Creations para sa kanyang upcoming wedding. Rush daw ito at gagawin agad sa March 10, Lunes. Nagulat ako kasi malapit na. Tinawagan ko agad yung bride. Sinagot naman. So, doon nagpakilala siya sa alias niya. Agad namang napapayag ang mga wedding coordinator dahil nagpakilalang konektado sa mga sikat na vlogger at mga politiko ang bride-to-be. Napatotoo niya na anak siya ng isang NBI director sa Davao, tsaka isa siyang pamangkin ng senador. Dahil dyan, inabunuhan muna ng A&A Creations ang buong kasal na nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyon. Pero nang hinga na ng down payment si Charlene sa mismong araw ng kasal, sinalubong na po ako ni bride na, "Ma'am, we have problems po like this kasi po confidential po yung family ko." Hanggang sa tuluyang walang kasal na nangyari. Wala ring natanggap ni piso ang mga wedding organizer at supplier. Dito na inireport ang bride, habang ang groom-to-be. Nasaan po si Guy? Si lalaki? Si Guy po nandun po, hindi po siya umiimik po. Hindi siya umimik? Like, lahat ng mga talk, ka-bride po talaga lahat. Hindi raw ito makausap kaya isa sa mga kaibigan nito ang nagsabi na baka nagayuma ang groom. Kaya sinabuyan daw ito ng asin. Pagsaboy niya ng asin, parang nanghina kasi si groom. Yun yung nakita namin, sir, ha? Sabi niya, sir, ba na, ano kaya nangyari dun, ma'am ba? Bakit ko kaya pinatulan yun? Something ganyan, sir, ba? Then, natauhan siya, sir. Pero hindi pala gayuma ang tumatali sa groom. Takot daw yun dahil iginiit ni Charlene na buntis siya ng kambal na kalaunay na patunayang hindi totoo. Sa huli na-detain ang bride pero dahil civil case lang daw ito, nakalaya rin siya. Dapat din niyang mabayaran ang mga halagang nagasto sa kasal. Pero nakatakdang magsampa ng reklamong estafa ang wedding coordinators. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.